Ang kwento ni Tomby. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig. Naitago na lang natin sa pangalang Lando. Walang eksaktong taon. Probinsya ng Guimaras. Kasagsaga ng gera na mga panahong to. Namatay na ang mga magulang nila Lando upang maisalba ang buhay ng kapatid. Kailangan ng binata na ipaanod sa ilog ang kapatid na si Manuel. Nang mga panahong yon, nasa 3 taong gulang pa lamang noon si Manuel. Samantala nasa 8 taon na si Lando. Wala nang ibang maisip na paraan ang binata kaya naman kumuha ng malaking basket si Lando. Inilagay doon ang kapatid sa kanito pinaanod sa dagat. Nagpalutang-lutang ang basket at iyak ng iyak ang batang si Manuel. Tanging ang kasama ng bata ay ang tuwalya nito na may burda ng pangalan at kapanganakan. Nang mga panahong yon ay abala naman sa pangingisda si Eduardo kaya nang makita nito ang palutang-lutang na basket. Kaagad niya itong sinilip at inalam ang laman. "Bata, kawawa ka naman. Bakit ka kaya pinaanod ng pamilya mo dito? Halika nga at mukhang basang-basa ka na oh." Wika ni Tatay Eduardo. Kaagad namang pumukaw sa atensyon niya ang tuwalya na may borda ng pangalan at karawan ng bata. Dali-daling sinara ni Tatay Eduardo ang basket. Inuwi yon sa tahanan. Pagkarating ng bahay ay nagtaka ang asawa ni Tatay Eduardo sa daladala. "Hoy Eduardo, ano na naman ang laman ng basket na yan?" Tanong ng asawa nitong tawagin na lang natin sa pangalang Bessie. "Bata ang laman niyan, mahal eh. Kanina habang nangingisda ko, nakita ko yung inaanod sa dagat. Nakabalot pa nga yung tuwalyang ito at sa tingin ko, Manuel ang pangalan niya. At itong petsang nakaborda dito ay ang kaarawan niya." Tugon ni Tatay Eduardo. "Pero mahal, alam mo naman na bawal sa kuta natin ang hindi natin kalahi. Panigurado ay pag-iinteresan niya ng mga kauri natin." Tugon ni Nanay Bessie. Si Tatay Eduardo at Nanay Bessie ay kapwa mga aswang. Ngunit pinili ng mga ito na mamuhay ng simple at payapa hindi kagaya ng mga kasamahan. Dumadayo pa sa ibang baryo upang mambiktima. Palalabasin ko na anak ko siya sa labas. Hindi baling pag-usapan ako. Kesa naman pabayaan kong magpalutang-lutang sa dagat ang batang ito. Sa tingin ko ilang araw na itong inaanod ng dagat." Wika ni Tatay Eduardo. Sige mahal, susuportahan kita sa nais mo. Total hindi din naman tayo magkaanak-anak. Baka biyaya na ito sa atin ng Panginoon." Muling wika ni Nanay Bessie. Kaagad namang kumalat sa buong baryo ang tungkol sa batang dinala ni Tatay Eduardo. Kaya naman, nang makarating ito sa pinuno ay kaagad pinatawag ang mag-asawa. "Di ba meron tayong sinusunod na usapan? Bawal kayong magpapasok ng mga hindi nating kauri. Ano itong nabalitaan ko na nag-uwi ka ng bata dito sa baryo, Eduardo?" Wika ni Dante. Ang pinuno sa baryong yon. Mahigpit ito at mabagsik kaya naman kinakatakutan ng lahat. Dahil wala itong sinasanto, bata man o matanda.
Anak ko po sa labas ang batang inuwi ko. Namatay ang ina niya dahil sa sakit. Kaya naman binigay siya sa akin ng mga kaanak dahil sinasabi nilang malas yung bata. Hindi ko naman maaatim na ipagtabo yan ang sariling dugo at lamang ko. Tugon ni Tatay Eduardo. Anak sa labas. Ibig sabihin nangalunya ka. At pumayag ka naman, Bessie, na iuwi ng asawa mo ang batang bunga ng pagkakasala niya. Tanong ni Dante. Opo, galit ako sa asawa ko, Pinuno. Pero hindi ko idadamay ang bata. Lalo na't wala itong alam sa kasalanan ng mga magulang niya. Tugon ni Nanay Bessie. Kung ganon, hahayaan ko kayong mag-asawa na kupkupin at palakihin sa ating baryo ang batang yan. Ngunit sisiguraduhin niyo sa akin na hindi ito pagmumula ng kaguluhan dito sa ating baryo. Lalo pat hindi ito kagaya natin. Muling wika ng pinuno. Maraming salamat po, Pinuno. Pangako, hindi magiging sakit sa ulo ang aking anak. Tugon ni Tatay Eduardo. Tumango lamang si Dante at umuwi na ang mag-asawa. Pinalaki ng mga ito si Manuel na tila kanilang tunay na anak. Hindi na binago ng mag-asawa ang pangalan ng bata. Hindi din nila nilihim ang katotohanan kay Manuel. Lumaki na mabuting tao si Manuel. Masunurin at matulungin sa kapwa. Ngunit hindi maiiwasan ang pangungutya lalo na't ang alam ng iba. Anak lamang sa labas si Manuel. Ngunit hindi na lang pinatulan pa nito ang mga sinasabi ng iba. Lalo na't alam naman niya ang totoo. Nang magbinata si Manuel, nagsimula na itong magtrabaho. Malayo sa baryo nila ang paaralan, kaya naman hindi na nakapag-aral ang binata. Nay, Tay, tignan niyo, ang dami ko pong kinita sa pagbebenta ng mga isda. Nag-angkat lang ako kay Mang Salvador at binenta sa maayos na presyo. Naubos naman lahat, tapos may tubo pa ako. Wika ni Manuel. Matanda na si Nanay Bessie at Tatay Eduardo ng mga oras na yon. Kaya naman, si Manuel na ang siyang naghahanap buhay sa pamilya. Napakabuti mo talaga, anak. Nahihiya na ang tatay sa iyo. Hayaan mo. Kapag bumuti na ang kalagayan ko, papalaot na ulit ako sa dagat. Wika ni Tatay Eduardo. Bakit hindi mo na lang ako turuan na gumamit ng bangkatay? Para ako na lang yung manghuhuli sa dagat. Kaysa naman nag-aangkat pa ako at namumuhunan sa iba. Tugon ni Manuel. Sige anak, dahil mapilit ka at sayang din naman ang kita mo. Bukas na bukas din, tuturuan kagad kita. Muling wika ni Tatay Eduardo. Laking tuwa naman ni Manuel. Nagluto na si Nanay Bessie ng makakain. Samantala sa kabilang banda naman, nakaligtas mula sa giyera si Lando. Napadpad ito sa baryo ng mga albularyo. Kaya naman hindi naglaon ay naging manggagamot ang lalaki. Hindi nawala sa isipan niya ang kapatid. Halos araw-araw at gabi-gabi ay nagdadasal ito na sana magtagpo ang landas nilang magkapatid. Nagkaedad na lamang si Lando ay hindi man lang ito nakapag-asawa. Mas piniling mamuhay na mag-isa at tumulong sa kapwa. Gagayahin mo ba ako, Lando? Tumandang mag-isa at hindi man lamang nakapag-asawa.
Tanong ni Lolo Lito. Matandang kumupkop kay Lando. Hindi ko po kayang maging masaya hanggat hindi ko nahanap ang kapatid ko. Tugon ni Lando. Hindi ba't humingi ka na ng tulong sa mga tangan mong mutya? Wala pa din bang mga kasagutan? Muling tanong ng matanda. Ngunit mariing umiling si Lando at bakas sa mata ang labis na lungkot at pangungulila. Ginawa ko na po yun eh. Pero hindi makita ng mga mutya. Hindi ko alam kung bakit pero ayokong sumuko kahit na dekada na ang nakalilipas. Wika ni Lando. Ramdam ni Lolo Lito ang lungkot sa mga mata ni Lando. May awa din ang Diyos, anak. At sigurado kong magkikita din kayo ng kapatid mo. Wika ni Lolo Lito. Matapos ang pag-uusap na yon ay tinuon na ni Lando ang atensyon sa ibang bagay. Hindi nito kayang sukuan na lamang ang paghahanap sa kapatid. Lalo pat mahal na mahal niya ito. Sa kabilang banda, tinuruan ni Tatay Eduardo si Manuel na gumamit ng bangka. Tuwang-tuwa ang binata. Mabilis lang itong natuto kaya namang kinabukasan siya na ang pumalaot. Masayang ng isda si Manuel at sa hindi kalayuan. Napansin nito ang kabilang isla. Malayo ito sa kanilang baryo kaya naman hindi nagtangka ang binata na magpunta doon. Pagka-uwi, napakaraming huling isda ni Manuel. Ibinenta niya yon sa palengke sa kanilang baryo sa murang halaga. Mabilis na naubos ang isdang benta ng binata, lalo na't may mga suki na ito. Nagalit naman sa kanya si Binsoy na anak ni Dante. At bakit nagtitinda ka dito? Hindi ba dapat doon ka lang? Hindi tuloy naubos ang mga paninda ko. Wika ni Binsoy. Alam mo Binsoy, wala akong kasalanan kung hindi mo napaubos ang paninda mo. Ang mahal naman kasi ng benta mo eh. Hindi pa sariwa. Tugon ni Manuel. Aba, sumasagot ka na. Hindi ba't dapat lang naigalang mo ko at sundin? Dahil ako ang anak ng pinuno sa baryong ito. At isa pa, hindi ka naman nabibilang sa aming lahi. Anak ka lang sa labas ni Mang Eduardo. Bunga ng kasalanan ng iyong ama na hindi marunong makontento sa isa. Muling wika ni Binsoy. Sa puntong yon, nagalit si Manuel sa pangiinsulto ng lalaki sa ama-amahan. Kagad niya itong kwinelyuhan. Labas tanghanin mo na ako at bastusin. Huwag lang si Tatay Eduardo. Sigaw ni Manuel. Inundayan pa nito ng suntok si Binsoy. Nagkagulo sa lugar at kagad naman inawat ang dalawa. Tandaan mo ang nangyaring ito. Makakarating kay ama ang nangyari at sisiguraduhin kong magbabayag ka sa pagsuntok mo sa akin. Wika ni Binsoy. Umalis na ito at umuwi naman sa kanilang tahanan si Manuel. Kagad napansin ng mga magulang ang pasa ng binata. O anak, ano bang nangyari dyan? Bakit may pasa ka sa pisngi at basag ang labi mo? Napaaway ka ba? Tanong ni Nanay Bessie. Opo, Nay. Napaaway po ko. Yun kasing si Binsoy. Binastos po si tatay.
Kaya pinatikim ko ng suntok dahil hindi yata tinuruan ng pinuno ng tamang asal eh. Puro kayabangan ang alam sa buhay. Wala namang binatbat sa akin. Tugon ni Manuel. Ano ka mo? Nakipag-away ka? Anak naman, hindi mo na sana pinatulan si Bensoy. Lalo na't paniguradong kakampihan yon ng tatay niya. Wika ni Tatay Eduardo. Palagi naman tay. Pinapaboran palagi ang Bensoy na yon. Kaya lumalaki yung ulo eh. Hindi naman dapat ganun eh. Kahit anak niya pa. Kung mali dapat parusahan. Hindi na sana siya tumayong pinuno kung hindi siya makatwiran. Wika ni Manuel. Anak, maghinay-hinay ka nga sa mga salitang binibitawan mo. Dahil baka may makarinig sa'yo at isumbong ka kay pinuno. Tugon ni Nanay Bessie. Eh di magsumbong sila. Hindi naman ako takot eh. Bakit ganun din naman ah? Wika ni Manuel. Anak, mainit ang dugo sa'yo ng pinuno. Lalo't alam nito na hindi ka namin buong kalahi. Baka anong gawin niya sa'yo? Wika ni Tatay Eduardo. Eh bakit hindi na lang po tayo umalis dito tay? Lumipat na tayo sa Karatig Isla. Mas moderno na yung mga kagamitan nila. Nakita ko yung malalaki nilang bangka. Hindi katulad sa atin na puro desagwan. Wika ni Manuel. Nagkatinginan ang mag-asawa sa sinabi ng anak. Teka anak, paano mo nalaman ang lahat ng yan? Nagpunta ka ba sa kabilang isla? Tanong ni Eduardo. Hindi po tay. Natanaw ko lang po habang nangingisda ako. Ang layo nang narating nila sa buhay. Samantalang tayo, napag-iiwanan na. Tapos ganito pa ang namumuno. Tugon ni Manuel. Mas makakabuti siguro kung ikaw na muna ang magpunta doon, anak. Tsaka mo na lamang kami isama ng tatay mo. Kung sigurado ng ligtas doon. Wika ni Nanay Bessie. Payag po ba kayo? Bakit hindi na lang po tayo sabay-sabay na umalis? Tanong ni Manuel. Hindi kami basta-basta makakaalis dito anak. Lalo na't mahigpit si pinuno at paniguradong pipigilan niya tayo. Mag-usisa ka muna at baka mapahamak ka pa. Tugon ni Tatay Eduardo. Sige po, babalik po kaagad ako. Maghahanap lang ako doon ng trabaho at maaari nating tuluyan. Muling wika ng binata. Kaya ng araw na yon, umalis si Manuel sa tahanan ng mga magulang. Sa pagnanais na makalaya mula sa mahigpit na pinuno. Mag-isang umalis si Manuel. Ngunit ng araw na yon ay narinig ni Bensoy ang usapan nila Manuel. Sinabi nito sa ama ang lahat ng narinig. Kaya naman ang pumalaot na ang binata. Inatake ni Dante ang bangkang sinasakyan nito. Hanggang sa tuluyang lumubog sa tubig ang bangka pati na rin si Manuel. Ngunit maswerteng nakaligtas ang binata sa ginawang pag-atake ni Dante. Ngunit nawalan ito ng malay at nagpalutang-lutang lamang sa dagat. Nang maimulat ang mga mata, nagulat ito dahil hindi pamilyar sa kanya ang lugar. Lando, gising na ang binatang ito. Iho, natatandaan mo ba kung sino ka? Tanong ni Lolo Lito. Teka, sino po kayo? Nasaan ako?
Kailangan kong balaan ang mga magulang ko. Nasa kapahamakan po ang buhay nila. Wika ni Manuel. Kaagad namang pumasok sa loob si Lando. Sinuri ang kalagayan ng binata. Ano bang nangyari sa'yo? Bakit nakita kitang walang malay sa gilid ng dagat kanina? Mabuti na lang at nangisda ako. Tagasan ka? Tsaka anong pangalan mo? Tanong ni Lando. Siya mismo ang nakapulot kay Manuel at dinala sa tahanan. Manuel, yan ang pangalan ko. Mula ako sa kabilang isla na medyo may kalayuan dito sa baryo nyo. Inatake ng pinuno ang sinasakyang kong bangka eh. At sigurado kung nasa kapahamakan yung mga magulang ko. Tugon ni Manuel. Natahimik naman si Lando sa sinabi ng binata. Manuel, tama ba ako nang narinig? Manuel ang pangalan mo. Kailan ka pinanganak? Ang tinutukoy mong magulang, tunay ka ba nilang anak? Muling tanong ng binata. Nagulat naman si Manuel sa tanong ni Lando. Teka nga, bakit ganyan ang mga tanong mo sa akin? Tsaka bakit tumutuloy ang luha mo? Tanong ni Manuel. Manuel yung pangalan ng kapatid ko. Kung kasama ko siya ngayon, sigurado kung kasing edad mo na siya. Tugon ni Lando. Bakit ba? Nasaan ba yung kapatid mo? Nawalay sa'yo? Muling tanong ng binata. Kaagad na sinabi ni Lando ang totoo sa binata at malakas ang kutob. Na ang Manuel na nasa harapan niya ang kapatid na matagal nang hinahanap. Tunay ka ba nilang anak? O hindi? Baka kasi ikaw na yung kapatid na hinahanap ko, Manuel. Tanong ni Lando. Sila lang ang makakasagot niyan sa'yo eh. Ang alam ko, hindi ako tunay na anak nila tatay. Pero hindi ko alam kung ako ba yung kapatid na hinahanap mo. Wika ni Manuel. Kung ganun, maganda ka dahil pupunta tayo sa baryo nyo para iligtas sa mga magulang mo. Wika ni Lando. Pero hindi sila mga normal na tao kagaya nyo. Mga aswang ang mga tao sa baryong yun. Tugon ni Manuel. Huwag kang mag-alala. Dahil sisiguraduhin kong may liligtas natin ang mga kinagisnan mong magulang. Kung ikaw nga ang tunay kong kapatid, utang ko ang buhay ko sa kanila. Muling wika ni Lando. Kaya ng araw mismong yon, pumalaot ang tatlo ngunit hindi nila makita ang islang tinutukoy ni Manuel. Bukang nilagyan ng orasyon ang inyong isla upang walang ibang makarating doon. Wika ni Lolo Lito. Ano pong gagawin natin para makarating sa baryo? Nag-aalala na po ako kila nanay at tatay eh. Tanong ni Manuel. Nagkatinginan ang dalawa at tumango sa isa't isa. Sa kabilang banda, matapos ang pag-atake ni Dante sa bangka ni Manuel, pinalabas nito sa mag-asawa na nadisgrasya ito. Eduardo, wala akong alam na umalis pala ang anak niyo. Natagpuan ng ating mga kasamahan ang tuwalyang ito. Hindi ba't pagmamay-ari yan ni Manuel? Nakaborda pa ang pangalan at karawan niya dyan. Wika ni Dante. Nagulat naman sila Tatay Eduardo nang makita ang tuwalya ng anak.
Kay Manuel nga ang tuwalyang ito. Diyos ko, nasa na kaya ang batang yon? Wika ni Tatay Eduardo. Bakit naman kasi pinayagan yung umalis ang batang yun dito sa ating baryo? Tandaan nyo, sa oras na lumabas sa ating baryo, kailanman hindi na makakabalik pa dahil nilagyan ko ng proteksyon ang ating baryo para hindi makapasok ang sino man na hindi taga dito. Wika ni Dante. Nagulat ang mag-asawa sa sinabi nito. Pero, hindi nyo man lang ba hanapin yung anak namin? Parte din naman siya ng ating lahi. Tanong ni Nanay Bessie. Tumawa naman na malakas si Dante. Sinampal nito si Nanay Bessie na kinagulat ni Tatay Eduardo. Pinuno, bakit mo naman sinaktan ang asawa ko? Wala kang karapatan na saktan siya. Wika ni Tatay Eduardo. Kagaya ng ginawa ni Dante sa babae. Sinampal din ito si Tatay Eduardo. Huwag na tayong maglokohan dito. Matagal na panahon nyo kong niloko at pinaniwala sa kasinungalingan ninyo. Narinig ni Binsoy ang usapan nyo. Hindi nating kalahi si Manuel. Hindi nyo siya anak kaya naman aamin na din ako. Ako ang umatake sa sinasakyang bangka ng anak nyo para mabura na siya sa mundong ito at dahil nagkasala kayo, paparusahan ko rin kayong dalawa. Wika ni Dante. Sinasabi ko na wala kang kasing sama. Bakit mo namang ginawa yun sa anak namin? Wika ni Tatay Eduardo. Natahimik na lamang si Dante. Sinuntok si Tatay Eduardo ngunit sa pagkakataong yun, lumaban na ang lalaki. Ginawa ko lang ang tama. Baka siya pa ang maging dahilan kaya masira ang ating baryo at mapahamak ang iba. Wika ni Dante. Hindi masama ang anak ko. Hindi niya gagawin ang bagay na yon dahil ang nais lamang niya. Makaalis kami sa baryong ito at sa pamumuno mo. Tugon ni Tatay Eduardo. Ibig sabihin, balak niyo ding umalis dito. Kung ganon, taksil din kayo katulad ng anak niyo na dapat patayin. Sigaw ni Dante. Galit na galit ito at kagad pinahuli ang mag-asawa. Kawawang Manuel, sana ay ligtas siya. Panginoon, makasalanan man kami pero sana gabayan niyo ang aming anak-anakan. Wika ni Nanay Bessie. Ikinulong ang mag-asawa at pinarusahan ng paulit-ulit. Tuwang-tuwa naman si Binsoy sa ginagawa ng ama. Tama lang ang ginawa ni ama sa inyo. Sa mga sinungaling at taksil, nagpalaki kayo ng hindi nating kalahi. Wika ni Binsoy. Mabuti pa si Manuel kahit na hindi namin siya kaure. Naging mabuti siya sa kapwa niya. Hindi kagaya mo. Walang puso at mapanlamang. Galit na galit ka sa aming anak dahil alam mong nahihigatan ka niya. Kahit anong gawin niyo, hindi kayo magtatagumpay na mapatay ang aming anak. Alam ko magbabalik siya dito para iligtas kami kagaya ng pinangako niya sa amin. Tugon ni Tatay Eduardo. Paano babalik yung bastardong anak niyo?
Alam kong lumuwog na siya sa dagat. Bakit? May tangan ba siya para labanan yon? Tanggapin niyo na lang. Nawala na ang bastardong anak-anakan niyo. Muling wika ng binata. Bastardo man si Manuel sa paningin niya. Pero mabuti siyang tao. Kaya sigurado kong kapag nilabanan kayo ng aking anak, papabor sa kanya ang mga tao. Wika ni Nanay Bessie. Pinagtawanan lang ni Binsoy ang mag-asawa at umalis na ito sa lugar. Samantala, nagawa ni Lando na malagpasan ang orasyon na nilagay ni Dante. Kaya naman nagtagumpay na nahanap ng mga ito ang isla ng mga aswang. Nang malapit na sa pangpang ang sinasakyang bangka ni Manuel, nagulat ang mga nakasilay. Dahil yun pa lamang ang unang beses na nakakita sila ng ganong kalaking sasakyang pangdagat. Nang marating na nila Manuel ang mismong baryo, bumaba na ang tatlo. Nagulat ang lahat sa muling pagbabalik ni Manuel at may kasama pa ito. Kaagad namang pinalam ng mga nakasaksi ang pagdating ni Manuel kay Dante. Nagulat ito sa nalaman. Ano ka mo? Paano nakapasok ang bastardong yun dito sa isla? At nakita ko mismong lumubog sa tubig yung bangkang sinasakyan niya. Pati na siya. Paano nangyaring buhay pa ang bastardong yon? Tanong ni Dante. Narinig naman nila Tatay Eduardo ang sinabi ni Dante. Kaya naman laking tuwa ng mga ito. Salamat sa Panginoon at dininig niya ang aking panalangin. Mabuti naman at ligtas ang aking anak. Wika ni Nanay Bessie. Ilang sandali pa ay hinarap na ni Manuel si Dante. Kasama si Lando at Lolo Lito. Lito, mahabagin. Paano sila nakapasok sa ating baryo? Si Lito ang kinakatakutan noon dito sa baryo. Wika ni Tatay Eduardo. Panahon na siguro para mahinto na ang kasamaan ni Dante. Dagdag ni Nanay Bessie. Nanlaki ang mga mata ni Dante na makita si Lolo Lito na kasama ni Manuel. Paano kayo nakapasok sa pananggalang na ginawa ko? Tanong ni Dante. Siya ba ang pinunong tinutukoy mo, Manuel? Kilala ko yan si Dante. Bukod sa pagiging sakim, hambog din ang isang yan. Wika ni Lolo Lito. Ilabas mo ang mga magulang ko. Alam kong kinulong mo sila. Wika ni Manuel. Anak, nandito kami sa itaas ng puno. Tumingala ka dito. Sigaw ni Tatay Eduardo. Kaagad namang napatingala si Manuel. Nakita ang kalunos-lunos na ginawa ni Dante sa mga magulang. Pakawalan mo ang mga bihag mo kung ayaw mong paslangin kita. Banta ni Lando. Dumating naman si Binsoy at tinawanan nito si Manuel. Akalain mo nga naman may sapusa ka din pala, Manuel. At ang lakas naman ng loob mo na bumalik pa dito at nagsama ka pa ng mga asungot. Wika ni Binsoy. Hindi ko gusto ang tabas ng bibig mo, bata. Hindi ka dapat ganyan magsalita sa mga nakakatanda sa'yo. Tugon ni Lando.
Nagusal ito ng orasyon at bigla na lang nagsuka ng napakaraming dugo si Binsoy. Nang hina ito kakasuka at naalarma na si Dante. Lapastangan. Anong ginawa niyo sa anak ko? Kapag may nangyari sa kanyang masama, sigurado kong papatayin ko kayo. Wika ni Dante. Ngunit sa halip na matakot, lalo pa itong ginalit ni Lolo Lito. Sa tingin mo, matatakot ako sa'yo. Hinding-hindi mangyayari yan. Alam nating pareho kung ano ang kaya kong gawin. Manang-mana ka sa anak mo. Walang modo. Wika ni Lolo Lito. Hindi na nagsayang pa ng oras si Manuel. Inakyat nito ang puno at kagad binaba ang mga magulang. Nagyakapan ang mga ito at labis na galit ang naramdaman ng binata nang makita ang sugat sa katawan ng mga magulang. Wala kang kasing sama, Dante. Dati nirerespeto pa kita. Dahil yun ang turo nila nanay at tatay. Pero ngayon nagbago na. Hindi ka dapat irespeto. Dahil hindi mo kayang ibigay yun sa taong nasasakupan mo. Wika ni Manuel. Tumakbo ito at dali-daling sinugod si Dante. Ngunit kagad humarang si Binsoy. Balak sana nitong saksakin si Manuel. Ngunit mabilis na kumilos si Lando. Nahawakan nito ang braso ng binata kaya hindi bumaon ang kuko kay Manuel. Itinulak niya ang aswang ngunit nasaksak pa din ni Manuel si Binsoy nang hindi sinasadya. Nang makita ni Dante na nasugatan ng anak, nilapitan niya ito ngunit sa puso tinamaan si Binsoy. Tay, huwag kang papayag na mabuhay pa sila. Tandaan mo, mahal na mahal po kita. Wika ni Binsoy. Tuluyan na nitong pinikit ang mga mata at bumagsak ang kamay. Pagbabayarin ko kayo sa ginawa niyo sa anak ko. Lalo ka na, Manuel. Wika ni Dante. Dumilim ang paligid at sa isang iglap ay hawak na nito si Manuel. Mabilis namang kumilos ang mag-asawa. Kahit nangihina pa si Tatay Eduardo ay tinulungan nito ang anak. Ngunit kaagad siyang pinigilan ni Lolo Lito. Mas makakabuti sa inyo na wag nang manghilam sa gulo. Kami na ang bahala kay Manuel at hindi namin siya pababayaan. Wika ni Lolo Lito. Nagpasalamat naman ang mag-asawa at bumalik sa dati nilang anyo ang mga ito. Kaagad namang nilabanan ni Lolo Lito si Dante. Katuwang niya si Lando. Bitawan mo si Manuel. Kami ang harapin mo. Huwag kang duwag tanda. Wika ni Lando. Binitawan naman ni Dante si Manuel. Ngunit bangin ang parting yun. Mabuti na lang ay nahawakan ito ni Lando at kagad inangat. Mabilis na nilabanan ni Lolo Lito si Dante. Nagsagupaan ang dalawa. Patuloy lamang sa pagpapalitan ng atake ang mga ito. Nang makahanap ng tiyempo si Lando, kagad niyang sinipa sa likuran si Dante. Nagulat ang aswang at nauntog pa sa puno. Hindi naman nagsayang pa ng oras si Manuel. Nilabas na nito ang itinatagong punyal. Kagad sinaksak sa leeg si Dante. Sumirit ang dugo mula sa katawan ng aswang. Binali pa ni Lando ang leeg ng pinuno. Kaya naman tuluyan itong binawian ng buhay.
Napaupo na lamang si Manuel at kagad niyakap ito nila Tatay Eduardo habang dala ang tuwalyang pagmamayari ng binata. Nung makita ni Lando ang tuwalya, naiyak na lamang ito dahil kumpirmado. Tama nga ang hinala. Matapos ang madugong labanan, nagpasya si Manuel na manatili sa baryo. At kahit hindi nila ito kauri, ito ang pinili ng mga tao bilang kanilang maging pinuno. Upang hindi mapahamak ang kapatid, binigyan din niya ito ng pangontra at panlaban kung sakali mang may mag-aaklas laban sa pamumuno ni Manuel. Nanatiling magkasangga ang dalawa. Madalas dumalaw si Lando sa lugar. Nilagyan din muli nila ito ng pananggalang upang wala nang maligaw pa ng mga tao sa lugar. Gumawa ng komunidad kung saan aswang man silang maituturing, ngunit hindi kumakain ng laman ng tao. Ang susunod nating kwento ay mula sa isa nating tagapakinig na itago na lang natin sa pangalang Tinay. Taong 1981. Tabaco, Albay. Nang mga panahong ito, 6 na taon na ang nakalipas magmula nang manirahan si Tinay sa lungsod ng Maynila. Maswerte itong nakakuha ng magandang trabaho. Kaya naman halos hindi na umuwi sa sariling probinsya. Sa kabila ng pagiging dalaga, para na rin itong may pamilya dahil siya ang sumusuporta sa pinansyal na pangangailangan. Sa ilang taong paninirahan sa Maynila, wala na itong iba pang inasikaso kundi mapaganda ang buhay ng pamilya. Sa katunayan, kahit papano'y nagkaroon na rin ng maliit na tindahan ang ina na nagsisilbing pandagdag kita sa pamilya sa probinsya. Ngunit sa buhay ng tao, hindi maiiwasan na biglang magkakaroon ng pagsubok. Dahil sa bugbog sa trabaho si Tinay, nagkaroon ito ng matinding pananakit ng likod. Noong una ay nadala naman ng mga gamot galing sa doktor. Ngunit sa katagalan at palagi ang pagsakit ng likuran, hindi na rin nakayanan ang nararamdaman kaya minabuting umuwi na muna sa probinsya. Laki si Tinay sa hilot, kaya sumagi sa isipan na baka hilot lamang ang makakapagpagaling sa likod. Sa unang linggong pananatili sa tahanan, wala namang ibang ginawa sa dalaga kundi hilutin. Marami namang manghihilot sa lugar, kaya hindi sila nahirapang maganap. Ayon naman kay Tinay, sa araw-araw na paghilot sa kanya, nakakaramdam naman ito ng kaunting ginhawa. Kung dati ay halos hindi makatulog ng nakatihaya, ngayon ay kahit papano nagagawa na. Samantala, simula pagkarating ay hindi naman ito hinayaan muna ng ina na matulog sa sariling kwarto. Kaya naman, nang maramdaman na maayos na ang lagay, nagpumilit na si Tinay na bumalik sa kwarto. Sa unang gabing pagtulog doon, naging maayos naman ang magdamag. Ngunit ayon kay Tinay, habang natutulog ay ramdam niya sa buong katawan ang hindi maipaliwanag na nangyayari. Wala naman siyang nakikitang tao. Ngunit tila palaging may nakatitig sa kanya tuwing natutulog at pabigla-bigla na lamang nagigising. Hindi naman binahagi pa sa mga magulang ang nararamdaman at inisip na baka naninibago lamang siya sa lugar.
Hanggang sa lumipas pa ang ilang araw, tuluyang gumaling ang nararamdaman niyang sakit sa likuran. Kasabay nito, mas lalo namang lumalala ang nangyayari sa sariling kwarto. Kung dati ay may nararamdaman lamang na nakatingin, ngunit hindi nagtagal ay nagpakita na rin ito. Ayon kay Tinay, ang itsura nito ay parehas sa tao, ngunit may napakaitim na balat at mabuhok rin ang buong katawan. Tuwing sasapit ang 2:00 na madaling araw, kusang nagigising ang dalaga at kapag napapalingon sa pintuan, doon niya nakikita ang nilalang. Sa ilang beses na pagkasilay dito, hindi naman nanakot o nanakit ang nilalang. Ngunit hindi pa rin maiwasan ni Tinay ang matakot. Ramdam niyang kakaiba ito ngunit hindi naman malaman kung ano ang nais ipahiwatig. Hanggang sa isang araw, habang abala sa pagluluto ang dalaga ay nakaramdam ng biglaang pagsakit ng tagiliran. Galing sa kinauupuan, nahulog na lamang ito sa sobrang sakit na naramdaman. Hindi nito matanggal ang 2 kamay na nakahawak sa tagiliran. Kaya naman nang makita ng ina, nagmamadali nitong binuhat ang dalaga. Nang mga oras na yon, hindi na maintindihan ni Tinay ang nararamdaman. Samantalang ang tatay naman, halos madapa na sa kakatakbo papunta sa manghihilot. Dahil yun lamang ang makakatulong sa anak. Pagkarating sa tahanan ng manghihilot, kaagad na nilapat sa tagiliran nito ang hawak na botelya. Napakunot na lamang ang noo ng manghihilot nang hindi ito dumikit. Sa probinsya, isa sa paraan para malaman kung may pilay ang isang pasyente, kapag dumikit sa bahagi ng katawan ang boteng ginagamit na manggagamot. Paminsan-minsan, kapag hindi nakuha sa ganitong paraan ay dinadaan sa tinatawag na santigwar. Dito maglalabas ang manghihilot ng isang puting plato at kandila. Sa ibabaw na nakasinding kandila ay ipapaikot-ikot ang plato habang nag-oorasyon. At kung sakaling napaglaruan ng nilalang ang pasyente, kusang bubuo ng figura ng nilalang ang usok ng kandila. Nang gawin naman ito ng manghihilot, ganun na lamang ang pagkagulat ng mahulma sa usok ang isang nilalang. Nakahiga sa higaan mismo ng tao. Iha, napaglaruan ka ng engkanto sa tahanan niyo. Matagal na siyang nakatira doon. Kaya sigurado kung nagambala ito dahil sa biglaang pagkaabala sa kanya. Kung hindi ako nagkakamali, dahil sa nagsasalo kayo sa isang higaan. Wika ng manghihilot. Dahil dito ay hindi naman maiwasan ni Tinay na matakot dahil alam niya sa sarili. Totoong may nakakasama siya sa sariling kwarto. Ngunit pinili ng dalaga na hindi na magsalita. Dahil baka masisi pa ang ama sa hindi kagad pagsabi ng katotohanan. Ayon pa sa nakita ko, medyo mahirap ng paalisin ng nilalang sa tahanan niyo. Dahil malakas na ang puwersa nito. Pero, subukan niyo pa rin maghanap ng albularyong makakatulong sa inyo. Pasensya na. Tanging pansamantalang kaginhawaan lamang ang may bibigay ko sa iyo, iha. Dagdag ng manghihilot. Nagpatuloy lamang ito sa ginagawa. At halos 1 oras pa ang ginugol sa paglalagay ng langis sa tagiliran ni Tinay.
Nang matapos ay nagpasalamat na ang pamilya. At nang mismong oras na yon ay nagumpisa na ring maghanap ang ama ni Tinay na manggagamot. Maswerte na lamang dahil may nakapagturo sa kanya ng isa sa pinakadalubhasang manggagamot sa lugar. Ayon sa ama, kinabukasan pa ito maaaring dumalaw. Kaya naman sa buong maghapon ay nagpahinga na lamang si Tinay at nang matutulog na, hindi na muna pinabalik sa sariling kwarto. Nang sumunod na araw, bandang 9:00 ng umaga ay dumating na ang nasabing manggagamot. Hindi pa man nagsasalita ang dalaga ay kagad na nitong pinasok ang kwarto ni Tinay. Sa tahimik na pagmamasid, napailing na lamang dahil hindi na basta-basta ang nakatira sa kwarto ng dalaga. Isa itong uri ng engkanto na ibig tirhan ang mga tahanan ng tao. Dahil napakatagal nang nakabakante ng kwarto ni Tinay, tuluyan na itong pinamahayan at yon ang naging rason kung bakit nagbibigay ng sakit. Para lamang hindi na tuluyang bumalik doon si Tinay. Dahil sa mga narinig, naibahagi na rin ng dalaga ang mga naranasan sa mga nagdaang araw. Sumang-ayon naman ng albularyo at sinabing, yun ay isang pagpapahiwatig na lisanin na ni Tinay ang kwarto. Samantala, nagpatuloy naman ang albularyo sa pagpahid sa katawan nito ng kung anong langis para magsilbing proteksyon sa katawan ng dalaga. Maya-maya pa ay nagsagawa na ito ng orasyon para pakiusapan ang engkantong nakatira sa kwarto. Nakakakilabot man ang mga naririnig ni Tinay. Ngunit nilakasan na lamang ang loob. Lalo pat habang ginagawa ito ay patuloy naman sa pagpapakita sa kanya ang nilalang. Bago pa man matapos, pinalabas na ng manggagamot ang lahat ng gamit ni Tinay. Labag man sa kalooban ay sumang-ayon na lamang ito dahil yon ang tanging magiging solusyon sa problema. Matapos namang malinisan ang kwarto, naglagay dito ng isang pahabang lamesa. Binalot ng pulang tela at nilagyan ng 7 kandila sa ibabaw. Napatanong din ang manggagamot kung may karne at alak ba ang pamilya. Dahil sa mismong araw na yon, kinakailangang mag-alay para matigil na ito sa panggagambala. Nagmamadali namang bumili ang tatay ni Tinay. Sinunod lahat ng bili ng albularyo. Pagkarating ng ama, kaagad na pinalatag ang mga nabili at nagumpisa na sa pagdarasal ang albularyo. Pinasabay na rin ang buong pamilya at sinabing, kinakailangan nila itong isagawa tuwing sasapit ang Biyernes ng 6:00 ng gabi. Halos tumagal rin ng kalahating oras ang ritual at nang matapos, may binigay na isang botelya ang manggagamot na naglalaman ng langis at mga ugat ng halaman. Mahigpit na ibinili na panatilihin lamang ito sa kwarto. Bago pa man magpaalam ang albularyo, nagpasalamat na ang mag-anak. Tubugo naman ang manggagamot na tuwing katapusan ng buwan, dadalaw siya ng tahanan para magsagawa ng ritual. Magmula ng araw na yon, hindi na muli pang nakabalik sa kwarto si Tinay. Kahit papano, nakakaramdam pa rin ng takot ang buong pamilya. Dahil alam nilang may kasama silang nilalang sa loob ng tahanan. Nagawa na ring imungkahi ng ama na lumipat na lamang ng tahanan dahil hindi na komportableng manirahan. Ngunit hindi naman sumang-ayon ang ina at si Tinay
Napakahalaga ng tahanan dahil pamana pa ito ng yumaong lolo at napakatibay rin ng pagkakagawa. Ayon sa lolo ni Tinay, naitayo pa ang bahay nito noong panahon ng mga Kastila. Sa paglipas ng mga taon, natutunan na lamang ng pamilya na pakisamahan ang nilalang. Nagawa na rin itong magpakita sa lahat kaya kahit papano, naging pamilyar na ito sa mag-anak. Tuwing may bisita naman sa tahanan, mahigpit na pinagbabawal ang pagpasok sa kwartong yon. Pinoprotektahan ng pamilya ang nilalang. Gawa ng anumang oras, maaari itong magalit at makagawa pa ng kung anong kapahamakan. Maaaring hindi lahat ay maniniwala sa lihim ng pamilya ni Tinay. Ngunit hanggat maaari, hindi ito ikwinento sa kahit na kapamilya. Dahil walang sino man ang gugustuhing makita ang lalaking itim sa kwarto. Ang huli nating kwento ay mula sa isa nating tagapakinig na itago na lang natin sa pangalang Karyo. Taong 1951, probinsya ng Siquijor. Sa ilang taong paninirahan ng pamilya ni Karyo sa tahanan ng yumaong lolo, ganun rin ang naging kahakibat na suliranin. Dahil sa pinaniniwalaang nilalang nakasama sa tahanan, sa araw-araw na pananatili dito, walang pagkakataon na hindi ito nagpaparamdam. May bigla ang pagkawala ng mga gamit, kusang pagbukas ng mga pinto at higit sa lahat, ang nakakaperwisyong paggawa ng ingay tuwing sasapit ang madaling araw. Bukod sa nakakaistorbo ay nagbibigay din ito ng kung anong sakit, lalo na kapag pinupuna. Kaya naman kapag may pagkakataong makakausap ng albularyo, hindi na ito pinapalampas pa ng pamilya sa pagnanais na tuluyan na itong maitaboy. Ngunit sa kasamaang palad, di isa sa kanila ay walang nakatulong sa mag-anak. Karamihan sa mga manggagamot ay nagsasabing isang kapamilya ang may gawa ng mga ito. Dahil sa buo ang paniniwala ng mga magulang na wala sa lahi ang pagiging aswang, hindi na sila naniwala pa sa mga sabi-sabi ng albularyo. Sa loob ng tahanan, ang kasama ni Karyo ay ang mga magulang at si Tio Ibarra, kapatid ng ina. Kayod kalabaw ang mga magulang kaya madalas wala ito sa tahanan, samantalang si Tio Ibarra naman palaging tulog tuwing umaga dahil sa madalas na pagronda sa gabi. Isang tanod ang tiyuhin, kaya si Karyo na lamang ang palaging natitira sa tahanan. Nasanay na lang sa kasamang nilalang. Maging siya ay hindi rin tumitigil sa paghahanap na makakatulong. Hindi nito gusto ang ingay lalo na tuwing madaling araw. Hanggang sa isang araw, dahil may nakalap na impormasyon patungkol sa bagong dating na albularyo sa lugar, kaagad itong pinuntahan ng binata. Sa tulong ng isang kapitbahay, kaagad naman niyang nahanap ang tahanan ng manggagamot. Ganun na lamang ang pagkabigla ni Karyo nang makita ang binatang albularyo. Dahil sa sabi-sabing biyasa ito kahit bata pa, hindi na nagdalawang isip pa si Karyo na kausapin ang binata. Swerte na lamang dahil madali naman itong sumama sa tahanan para tignan kung ano man ang nakatira doon. Pagkarating sa lugar, bago makapasok ang manggagamot sa tahanan ay bigla itong nagsalita. "Hindi na ako papasok
Napakalakas ng nilalang at hindi niyo magugustuhan kung sakaling tutugisin ko yan. Ito, Karyo. Tanggapin mo ang librong ito. Sa loob niyan, may mga orasyon na pwedeng banggitin para maitaboy ang masasamang elemento. Ang nasa huling pahina lang ang gamitin mo. Delikado kung susubukan mo pang banggitin ang iba pa sa mga ito. Wika ng binatang albularyo. Matapos na maiabot ng manggagamot ang libro, diretso na itong umalis. Kahit hindi man maintindihan ni Karyo ang nangyayari ay nagpasalamat na lamang. Nang masiguradong nakalis na ang manggagamot, pumasok na ito sa loob para buksan ang libro. Naupo ang binata sa kusina habang matyagang binabasa ang nasa huling pahina ng libro. Ano na naman yung pinagkakabalahan mo, Karyo? Akala ko ba pupunta ka sa bundok para maghanap ng mga panggatong? Wika ni Tio Ibarra. Dahil dito, naitapon ng binata ang libro sa naramdamang gulat. Nang akmang pupulutin na sana ng tiyuhin, napaatras na lamang ito sa hindi malamang dahilan. Napakunot naman ang noo ni Karyo at nagbiro na lamang sa tiyo na baka takot itong magbasa. May iduduktong pa sanang sasabihin ang binata. Ngunit natigil na lamang ito nang naglakad papalayo si Tio Ibarra. Alaman sa sariling may ibang nararamdaman ang tiyuhin. Hindi na ito pinagtuunan pa ng pansin at pinagpatuloy ang pagbabasa. Habang isa-isang iniintindi ang mga nakasulat, napansin ni Karyo na kulang ang mga salita sa dulong parte ng binabasa. Napakamot na lamang sa ulo ang binata. Paano ito makakabisa kung wala ang ibang parte ng mga salita? Ngunit dahil desidido ito na mapaalis na ang nilalang sa tahanan. Nang mismong oras na yon, bumalik ito sa tahanan ng manggagamot para itanong ang solusyon sa mga nawawalang salita. Nang makarating sa lugar, sarado ang buong tahanan kaya naman paulit-ulit na nagtawag si Karyo ngunit walang taong lumalabas. Wala na dyan yung manggagamot, iyo. Kakaalis lang kanina. Nagpaalam sa akin na babalik na siya sa kabilang probinsya dahil may kailangan pang gamutin. Wika ng isang nagmamalasakit na kapitbahay. Napatango na lamang si Karyo. Matapos makapagpasalamat ay umuwi na ito ng tahanan dahil malapit nang magtakip silim. Nang sumunod na araw, pagkagising ng binata ay naabutan nito si Tio Ibarra na abala sa pagbabasa ng libro. O ayan na, Karyo. Binuo ko na ang mga nawawalang salita sa libro mo. Wika ni Tio Ibarra. Napakunot naman ang noo ng binata. Nagtataka kung paano nalaman ng tiyuhin ang laman ng libro. Gayong hindi nga ito nagawang puluting noong nakaraang araw. Isa sa mga ugali ni Tio Ibarra ang naiirita kapag kinukulit. Kaya hindi na nagawang magtanong pa ni Karyo. Bagkos ay nagpasalamat na lamang. Nang buklatin ang libro ay nakaramdam ng tuwa ang binata. Dahil sa wakas, nabuo na rin ang mga pahina. Sa maghapon ay wala na itong ibang pinagkakabalahan, kundi ang isaulo ang lahat ng mga nasa libro. Isa sa mga naibili ng manggagamot. Sa oras na makabisa na ito ay kinakailangang isagawa ang orasyon pagtungtong ng eksaktong 6:00 ng gabi. Kaya naman, dahil buo na ang loob ni Karyo na isagawa ang orasyon, pagsapit ng 5:00 ay naghanda na ito ng kakailanganin na 3 itim na kandila. At pagsapit ng eksaktong 6:00 ng gabi, sinimulan na nito ang ritual.
Sa harap ng mga itim na kandila, lumuhod ang binata habang binabanggit ang mga salita na nanggagaling sa libro. Wala namang naramdamang kakaiba ang binata hanggang sa matapos. Kasabay ng pag-ihip ng kandila, nanlaki naman ang mga mata ni Karyo nang masilayan sa harap ang isang nilalang. Puno ng mga balahibo ang buong katawan. May namumulang mga mata at higit sa lahat, nakakakilabot ang pagngiti habang nakatitig kay Karyo. Anak, ano bang ginagawa mo? Bakit may mga kandila ka dyan? Wika ng ina ni Karyo. Dahil dito ay napalingon ang binata. Sa muling pagbalik ng tingin ay hindi na muli pang nasilayan ang nilalang. Dahil ayaw ng pag-alalahin ang mga magulang. Nagpalusot na lamang ito na nagsasagawa ng kung anong eksperimento. Hinayaan naman si Karyo ng mga magulang at diretso nang nagpahinga dahil sa sobrang pagod. Samantala, si Tio Ibarra naman ay wala muli sa tahanan. Pumunta na ng kwarto ang binata para makapagpahinga. Hindi pa man nakakailang oras sa higaan ay napabangon ito ng sumigaw ang ina. Nagmamadali namang pumunta si Karyo at ganoon na lamang ang pagkabigla. Nang maabutan ang ama na nakabulagta sa kusina, kaagad nilang pinainom ng herbal na gamot na ginagamit sa lugar. Pinaniniwalaan itong nakapagduduktong ng buhay. Ngunit sa paglipas ng mga oras, hindi na ito muli pang nagising. Wala din namang matatakbo ang ospital sa lugar. Kung meron man, aabutin pa ng 3 oras bago makarating. Nang tinanong naman ng ina kung ano talaga ang nangyari, wala namang naisagot ang binata dahil naabutan na lamang ito na wala ng buhay. Samantala, patuloy ang paghaplos ni Karyo sa katawan ng ama at napansin ang itim na marka sa dibdib. Hugis sungay ito at kapag dinidiinan ay dumudugo. Dahil kinakailangan ng madala sa morgue ng katawan ng ama, hindi na ito nadiskubre pa ni Karyo. Magmula ng araw na yon, wala nang inatupag ang pamilya kundi ang burol ng ama. Ngunit sa buong burol naman, hindi kailanman nagpakita si Tio Ibarra. Hinanap ito ni Karyo ngunit hindi na talaga natagpuan. Nag-abiso naman ang ina na hahanapin na lamang matapos ang libing ng ama. 1 linggo pa ang lumipas. Dito muling naghanap si Karyo. Nagawi ito sa isang bundok at dito nahanap si Tio Ibarra. Ang buong akala niya ay may isasama niya ito pauwi. Ngunit napaatras na lamang ang binata nang lapitan ito. Dahil biglang may lumabas na mga nilalang na parehong-pareho sa nakita niya sa loob ng tahanan. Patuloy itong nakiusap sa tiyuhin ngunit hindi na ito nakinig pa sa kanya. Tila wala din ito sa wisyo dahil patuloy lamang sa pagngisi kay Karyo. Dahil sa sitwasyon, hindi na ito nagpumulit pang pauwiin ang tiyuhin. Bagkus tumakbo na lamang pauwi. Nang makarating sa tahanan, naabutang kausap ng ina ang manggagamot na nagbigay ng libro. Mabuti naman at nandito ka na, Karyo. Nabalitaan ko ang nangyari sa tatay mo at tiyuhin. Ang tanging may papayo ko lang sa'yo. Huwag mo nang hanapin pa ang tiyo mo. Dahil ganap na itong kasapi ng mga nilalang. Alam kong mahirap paniwalaan pero nung mga oras na dugtungan niya ang mga salita sa libro, hindi na ito naging sagrado pa lalo pat nakita ko na puro sa kaliwa ang mga salitang nailagay doon.
Wika ng binatang manggagamot. Hindi na nakapagsalita pa si Karyo lalo pat nakita niyang hawak-hawak ng albularyo ang librong ibinigay. Kasabay nun, doon lang din pinagtapat ng ina na si Tio Ibarra ay dati nang may marka na mga nilalang sa tahanan. Ang markang yon ay parehong-pareho sa tumubo sa ama. Dagdag pa ng albularyo, malakas ang paniniwala niya na hindi naman talaga namatay ang ama ni Karyo. Bagkus kinuha ng mga nilalang kasama ang tiyuhin. Magmula ng araw na yon, hindi na muli pang hinanap ni Karyo ang tiyuhin. Samantalang kahit mahirap ang naging mga pangyayari, paunti-unti naman itong natanggap na mag-ina. Sa paglipas ng panahon, kusa na lamang nawala ang nagpaparamdam sa tahanan. Hindi man naging malinaw ang koneksyon nito kay Tio Ibarra, ngunit hindi malilimutan ni Karyo ang minsang makaranas ng isang librong may buradong salita.